soya sa Real Time. Hatid ng Vaseline 2-in-1 Healthy Skin Soap. Bakit ka nandito? Marunong ka bang kumanta? Marunong ka bang sumayaw? Anong talent mo? Sample nga. Bahay kubo. Next. O sige nga, tawa. Iyak. Tawa nga tapos iyak. O tawa, iyak, tapos takot. Oh, gusto mo bang sumikat? Okay na? Ito na, alam ko ang araw ko'y sisikat na. Mga fans, parating ako kaya't magsipila na. Huwag kang mauntok, baka mauntok ang hurok ng panaginip na akong bida sa harap. Ito na, alam kong ang araw ko'y sisikat na. Mga fans, parating ako kaya't magsipila na. Huwag kang mauntok, baka mauntok ang hurok ng panaginip na akong bida sa harap ng kamera. Ako si Tala. Bata pa lang gusto ko na mag-artista. Yung tatay ko, dati, sabi niya sa akin, maganda daw ako. Kaya supportive siya sa akin. Pagka may mga family gatherings, lagi niya akong pinapatayo sa gitna. Tapos pinapakanta, pinapasayaw. Pero yung nanay ko ayaw na kasi. Ano daw, wala. Wala daw kasi akong okay mag-artista. Ganun. Eh, sabi ko naman, walang okay. Eh, mukha namang meron. Kaya napipilit ako mag-artista. Nung bata pa ako, lagi akong sumasali dun sa mga laro namin ng mga bata. Yung kunyari, artista-artistahan, gano'n. Tapos kunyari, ako lagi yung kontrabida. You're nothing but second rate. Trying hard. Copycat. Ayun, gano'n. Yung pag wala akong audition, nagtatrabaho ako sa peryahan. Sa peryahan, ay nagpapataya. Merong mga game, gano'n. Ay, game! O, wala! Sa'yo na!
kailangan, alive. Kailangan, masaya ka. Oh, taya! Kuya, taya! O yan, sige, sige. Yun si nanay kasi may sakit. Gusto ko siyang bilan ng gamot. Yung pag halimbawa nakapasa ako dun sa mga pinag-auditionan ko, syempre pag kumita ako, may pera akong para pagamot ko siya. Ayun nga, sabi niya, wala daw akong mapapala dun. Yung mga nag-aartista daw kasi usually mayayaman daw kasi talaga yun eh. Ako naman, syempre kami, hindi naman kami mayaman, nakatira lang kami sa peryahan. Yung mga ganong tema ng rags to riches ay mahirap alisin doon sa mga kwento, success story sa show business. Iyaan din yung istorya o yung naratibo na madaling ibenta sa mga lipunang naghihirap, katulad ng Pilipinas. Dahil yun ang aspirasyon ng mamamayan eh. Doon sila nakakakuha ng pag-asa na ang isang mahirap na mamamayan na ordinaryo ay pwede palang maging between. Hindi natin may aalis na this is a world of fantasy because we are dream makers. We cannot prevent the audience from dreaming and creating their own dreams. So it's just a matter of knowing when the dream ends and reality begins. Sinabi sa akin ng kaibigan ko, pinorward niya sa akin yung text tungkol din sa audition. Kaya pinagpano ko siya. Papunta dito yan. Yun, simple lang daw kasi sabi yung kailangan na suot sa audition. Kaya, simple lang sinod ko. Eto, ganito. Ganito suot ko. Grabe, hindi ko kasi alam kung saan yung audition eh. Nagkandaligaw-ligaw ako. So, pagbaba ko ng jeep, ang layo ng nilakad ko. Tapos, bigla pang umulan. Siyempre, nakagard ako. Naka-heels pa naman ako. So, ginawa ko, buti na nagbaon ako ng tsinelas. Hugat ko yung sapatos, sinilitbit ko na lang siya. Sabi ko, pagdating ko sa audition, pag malapit na, doon ko na lang susuotin. Carry ko talaga, kaya go. Naisip ko na pag nag-artista talaga ako, pag kumikita na ako, bibili talaga ako ng kotse para hindi ako nahihirapan. Hindi ako yung pagdating ko sa location, haggard na ako. Bili ako ng kotse, yung kulay pink. Pagdating ko doon sa lugar, kulang pala yung pera ko. Kuya, kulang ako na 5 piso eh. Okay lang. Pag naging artista ako, babatiin ang mga... Anong pangalan mo? Jerry. Sige, salamat. Sandali lang ah. May sapatos lang ako. Teka, kuya, sandali lang. Teka lang. Ito ba yung BTR? Pila ba to? Saan yung huli ng pila? Dulo lang. Ikaw. Pagdating ko dun sa place, nakita ko ang dami nag-audition. May babae, may lalaki, may bata pa nga eh. Tapos yung bata, naka-makeup. Bata pala naka-makeup na. Napak yung makeup niya dun sa pisngi niya. Ano pangalan mo? Jason.
Bata pa ako, excuse me. Pag kailangan ng love team, bawa, sabi ko na, sabihin na kailangan ng love team. Okay lang tayong dalawang partner. Okay lang. Huwag mo nga ako ipupo. Partner nga eh. Meron bang partner na pinupo? Isa-isa dun na tatawagin sa loob. Kahit matagal na ako nag-audition, kahit marami na ako napuntahan, nakabam pa rin ako. Ay, ako na! Sure lang. Thank you. Ayun na lang po kayo sana. Iniisip ko baka mamaya hindi ako matanggap. Iniisip ko kung ano yung papagawa nila sa akin. Baka mamaya hindi ko magawa. So, pwede makita namin yung talent mo. Kasi meron kami parang akma sa, sa character mo. Pero medyo jolly ka, funny person. Pina-acting nila ako. Siyempre, bigay na bigay naman yung lola mo. Siyempre, sumalampak ako doon. Nag-agsapa nga ako eh. Actually, we're not looking for looks. We're looking for the role. Role depende sa hinahanap ng client natin. Doon tayo. Hindi porket maganda ka, ikaw lang yung qualified. No. Kailangan kung ano yung role na masasabi. Kasi sa entertainment, hindi yan sa pagandahan eh. Pagalingan ng acting. Okay na. Okay, thank you, Tala. Thank you, Tala. Kontakin ka na lang namin. Yung sabi namin na we'll call them para there's still a chance na pwede silang tawagin talaga or ano. Pangit yung sabihin na hindi ka pasado or anything na gano'n. Okay, asahan ko po yun, mama. Yes, sure. Okay, lagi naka-open yung cellphone ko. Okay, okay. Okay. Yes. Tapos ending, sabi, don't call us, we'll call you. Iba naman yun. Feeling ko, di na siguro ako makukuha dun. Pero okay lang, ganun talaga yung buhay. Di better luck next time na lang. Now, bakit ang dami-daming reality show? Dahil kailangan bigyan mo ng ilusyon ng may chance ang mga tao maging artista. Times are so hard, okay? Na ang tanging paraan lamang para maengganyo mo ang tao is bigyan mo sila ng sense of hope. Ito'y nakakalungkot nun. Sa kabataan, ang sense of hope hindi na nakukuha sa edukasyon o makapagtatus ka o makaroon ka ng mabuting pamamaraan sa buhay. Ang ating binibrainwash sa mga kabataan is kung gusto mo maging matagumpay at yumaman, mag-artista ka. Kung minsan iniisip ko, ilan sa mga batang yan ang pinaubaya ang pag-aaral para lamang maging artista. Sa pag-aakalang panghabang buhay ito. Higit pa doon, may ilan dyan na nakakatikim ng kaunting popularidad at sa kanilang pag-aakala, yun na yun, hindi na matatapos yan. Ilan sa kanila ang nalulunod talaga sa kalahating basong tubig. Alam mo, hindi mo naman totally may mabiblame ang bata o magulang. Sa panahon ng taghirap ngayon, na talagang pangangailangan ang kikitain sa kabuhayan, di ba? So, yung pag-aaral talagang marami ang medyo naputo lang kanilang sistema na kung pwedeng pagsabayin, pero parang nahihirapan sila talaga. Pero ako, sinasabi ko pa rin na ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo, then after that, kung masipag ka, at pwede mong gampanan ng dalawang bagay, go ahead. Pero kung hindi po pwede, mamili ka anong priority mo, pag-aaral o pag-aartista. Guard. Ate. Magkano to? Pag-uwi ko, bumala ka ng pansit. Kasi, paborito yun ni nanay eh. Medyo malungkot ako na umuwi kasi syempre, hindi na naman ako nakapasa sa audition eh. Alam mo kasi yung mundo parang perye yan eh. Marami kang tatayaan. So parang sa buhay, meron ka rin susugalan. Susugal ka. Pagdating ko sa bahay, akala ko talagang si nanay. Baka natanggap eh. Ay.
Hala Valderrama. Talagang bonggang-bongga talagang pinagtatanggol niya yung mga anak niya. Sharon Cuneta. Di ba pag nasasaktan si Casey, nasasaktan din siya, tapos pinagtatanggol niya rin. Siyempre ako pag may mga intriga, ako na lang mag-isa. Kasagsagan na ng dami ng programa sa telebisyon na kailangan natin punuan ng mga artista. Para magkaroon ng variety, kailangan ng artista, since may constant flow of artists coming in, kailangan meron na silang agad na training. Kasi mabilisan ng telebisyon, mabilisan ng paggawa ng programa, kung kaya't kailangan nakahanda ang artista kahit kailan. Kapag ang artista o ang talent ay nagkaroon ng confidence sa sarili niya, is still a business. Kung ang producer maglalabas ng pera, siyempre, meron siyang expectations ng return of investment. Yung hinahanap namin ay yung mga nakatatanging katangian nila. Strangely unique or a special unique selling factor that can make and transform him into an artist. Maaari itong pangatawan, maaring itsura, maaring boses o mga instrumento ng isang artista. Maari din sa lakad, tulad nung nakita ni Lino Broca kay Philip Salvador, or nakita ni Lino Broca rin kay Dembol Rocco sa kanyang mga mata. Let's say it's talent and luck that dictates fame. And most of the actors naman, they themselves don't know that they have that factor, the talent. Pag kinalkal na, parang ginto yan eh. Hindi mo naman makikita ang ginto na kumikinang na eh. Dapat parang nasa bato pa rin yan, maputik, lilinisin mo at hahasain hanggang sa kuminang na yung ginto o kaya brilyante. Hindi naman mahulog ka lang dahil cute ka at bata ka, may karapatan ka mag-artista. Eh kung mas magaling pang umarte yung aso kaysa sa'yo. Dito, ano may arte-arte dito? Lahat dito OJT. Okay? Nag-aaral ka mag-artista habang nakatutok ang camera sa'yo. Kaya ano, resulta, puro banok. Usually yan, pag ang artista man nag-on-the-job training, talagang nabilis yung pagkakalbo ko dahil sa mga artista na kahit anong piga ang gawin mo, mapapatunayan mo na wala ka talaga makukuhang dugo sa bato. Okay? So dinadaan na lang sa editing. Sunod-sunod din kasi yung mga auditions na pinupuntahan ko, hindi ako natatanggap. Kaya nag-decide ako na pumasok sa acting workshop at sa modeling. Pwede din ako doon. Mga kagaya kong Oriental Beauty. Unang tinuro sa akin yung paglalakad sa platform na butas-butas. Mahirap siya, lalo na pag hindi ka masyado magaling mag-balance. Okay yung self-confidence mo. Pero yung siguro medyo yung sa balikat, iwasan mo yung masyadong galaw ng galaw. Okay. O yun, Yan lang. hindi naman ganyan. Relax lang. Parating relax. Para pag nasa stage tayo, graceful parati. Tsaka yung paninigas ng arms and hands, basta parating mo lang siyang i-relax. Parang, May exercise po ba yun? yeah, oo. Sabi niya sa akin, dapat daw, parang loose lang yung mga arms. Kunyari, wala ka lang arms. Ayun. Yung next na practice naman na pinagawa sa akin, naglagay ng book sa ulo. Para hindi malaglag yung libro sa ulo, hindi ka tutungo. Eh, paano naman yun? Siyempre, hindi ko makikita yung floor, di ba? Kung hindi ako tutungo. Ang hirap naman ito.
madulas. Paano kung di pantay yung ulo mo? Kala nila maganda, okay na. Sexy ka, okay na. Pero ano kasi, napaka-importante nung paglalakad, yung basic yung catwalk, and then, what else? The emotions, para sa taas. Marami kang pagdadaanan bago ka maging artista or modelo kung walang workshop. Pero pag meron ka ng workshop, may ideas ka na kung ano yung mga dapat gawin, mas malaki yung chance na makukuha ka ng mga ibang companies and agencies. Ewan ko. Tinatanong ka to na maayos, di ba? Yung acting exercise na pinagawa sa akin, yun yung pinaka-nadalian ako, tsaka dun ako na-excite. Kasi yun yung parang sa tingin ko kaya-kaya kong gawin. Kunyari, lover ko daw yung partner ko na lalaki. Sino ba namang makakapag-eternalize ng maayos dun? Partner mo matanda. Sandali! Kasi na-request ko na napalitan yung partner ko. Binigay sa akin yung yung gwapo na lalaki. Diyan sa part na yan, gusto ko, takot na takot ka. Pero nakikita ko pa rin yung guilt mo. At the same time, strong ka pa rin. Sige, tuloy mo! Ang hirap kasi sa'yo. Ako na nga gumagawa ng paraan. Ikaw pa ang may ganang manakit. Galing ako sa tinda! Galing ako sa tindahan, Malo! Sige lang. Patawarin mo na ako. Hindi ako titigil, promote na sa Oo na! Mas nadalian ako umarte. Siyempre, naramdaman ko yung role ko eh. Feel na, feel. Masama ang nangyari dyan, ha? Ang acting kasi actually, marami tayong competitors or marami tayong kakompetensya dyan eh. Maraming magagaling. But if you are willing to learn acting talaga, dapat magpuhunan ka sa sarili mo. Kasi marami kasing character yan eh. Hindi pwedeng kung ano man ibigay sa'yo, yun ka lang forever. So kailangan mong pag-aralan yung different character na binibigay sa'yo. Hindi rumakot ako kanina. Ayaw, madali na yung exercise na pinartner ako dun sa lolo. Kaya mas nakarelate ako dun. Kasi mas bagay sa kanya yung role. Matandang nategi na. So, pwede na yung caring-caring niya talaga yun. Kaya mas na-carry ko, mas nakapag-emote ako dun. Exercise na kunyari nakasalubong ko daw yung boyfriend ko tapos may kasamang babae. Hoy! Sino yan? Wala, kaibigan ko. Wala! Nakita ko wala! Ano yan? Aparisyon? Nagagandahan ako sa buhok. Ano ka bakla? Nagaganda ka sa buhok? Yun, nakarelate talaga ako doon. Kasi nangyari na yun sa akin eh. So kaya talagang feel ko talagang sabunutan yung mahagarang babae. O ikaw, umuwi ka! Ika rito, umuwi ka! Teka, kailangan ko samahan yung kaibigan ko eh. Sunod na samahan! May pupuntahan na kami. Ang laka-laka na yan! Hoy, ikaw umuwi ka! Buti na nga lang game na game sila eh. Hindi napikon. Kasi parang nasaktan ko yata talaga yung babae. Pangarap ko talaga na mapasok sa pelikula eh. Gusto ko mapasukan indie film. Kasi alam ko, pag napasok ka sa indie film, pwede ka mapunta sa mainstream. Parang to ako pag nanonood ako ng sine. Mahilig ako manood ng sine. Kasi ini-imagine ko yung pinapanood ko, parang ako yung nandun eh. Paano kaya kung ako yung nandun? Kung ako yung bida dyan sa palabas na yan?
pelikula. Ang misconception Wala akong ng mga makabulis. tao sa pag-artista, dito maraming pera or dito yayaman ka agad. Hindi totoo yan. Ang mga artista, nagsisimula palagi yan sa mababang sweldo at saka sa long hours of work lang. Ang pag-artista nakakapagod at hindi siya normal. Hindi ka matutulog ng 8 oras sa isang gabi. Sana baguhin yung pananaw na ang pag-aartista ay hindi lang para kumita at para magkaroon ng pera para tulungan ng mga naghihirap na kamag-anak o nanay at tatay. Ito rin ay pinaghihirapan. Ito rin ay isang pag-aaral na papasukan mo rin. At habang ang Pilipino, lalo na ang kabataang Pilipino, sa na rin pati ang kanilang mga magulang, ay naniniwala na ang tanging paraan lamang para magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak ay pagiging artista, walang mangyayari sa bayan ito. Dapat yung malaman dito sa showbiz ay talagang dalawang mukha. Isang mingiti, isang lumuluha. There's no business like show business. Kuya, tapos na ba to? Pwede ba bumate? Kasi para ma-text ka naman yung mga kamag-anak ko. Hi! Tanggalin na po natin yung lapel. Ay, ganun ba? Oo, sige. Ano ba yan? Tapos na pala.